Nagpasya si Donald Trump na magpatupad ang Estados Unidos ng bagong pakete ng mga parusa laban sa mga estruktura ng Ministeryo ng Depensa ng Russia. Samantala, ang Syria, dating pinakamalapit na kaalyado ng Moscow sa gitnang silangan, pumayag na radikal na bawasan ang pag-aangkat ng langis mula Russia kapalit ng pagtanggal ng mga pinakahuling parusa ng Amerika laban sa Syria. Parehong tumatama ang dalawang desisyon sa isang bagay, sa pera na kinikita ng Russia para sa digmaan, ngunit magkaibang paraan ito. Ang isa ay nililimitahan ang estrukturang militar ng Federasyong Ruso habang ang isa na may lalo pang pinuputol ang dati ng bumagsak na kita mula sa pagbebenta ng langis ng Russia. Kung iksiyan, ito marahil ang unang seryosong dagok mula sa Estados Unidos sa nakaraang taon. At sa wakas, muling nagsimulang magpatupad ng mga parusa ang Washington laban sa Federasyong Ruso. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga direktang parusa at ang pagputol ng supply ng langis sa Syria. Ako si Alexi Pechi, samahan ninyo ako sa pagtalakay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, at siguraduhin mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng episode na ito. Kaya simulan natin sa pinakabagong balita tungkol sa mga bagong parusa ng Amerika laban sa Russia. Naglabas ng abiso ang kagawaran ng Estado ng Estados Unidos sa federal na rehistro na nagsasabi sa atin na ang mga parusa laban sa Ministry ng Depensa ng Russia ay formal na naging epektibo noong Hulyo 24 pa, ngunit hindi ito agad na inanunsyo ng opisyal. Ayon sa dokumento ng kagawaran ng Estado ng Amerika, malinaw ang batayan at narito ang CP. Noong Hulyo 24, 2026, ang pamahalaan ng Amerika ay nagsagawa ng mga hakbang na itinakda sa ikatlong seksyon ng Batas sa hindi pagpapalaganap ng mga sandata ng malawakang pagkawasak kaugnay ng Iran, Hilagang Korea at Syria. Ibig sabihin, hindi talaga ang digmaan ng Rusya sa Ukraine ang formal na dahilan, kundi ang parata ng pagtulong at pagpapalaganap ng sandatang mapamuksa sa tatlong bansa kaagad, Iran, Hilagang Korea at Syria. Mahalagang maintindihan kung gaano kabagal pero consistent ang sistema ng Estados Unidos. Kaya para sa Ukraine, dapat nating tandaan ito sa digmaan laban sa Ukraine. Magpapatuloy pa rin ang mga parusa sa Russia sa loob pa ng ilang taon kahit matapos ang digmaan. Sa Syria, 2 taon nang may bagong pamahalaan matapos bumagsak ang rehimen ni Bashar al-Assad, pero patuloy pa rin ang mga parusa. Ngayon, sino-sino nga ba ang partikular na naapektuhan ng mga limitasyon? At dito, medyo detalyado ang listahan. Ipinataw ang mga parusa sa 2 sangay ng kagawaran ng depensa ng Federasyon ng Rusya, ang pangunahing direktorado ng misail at artileriya at ang direktorado ng masulong na pananaliksik sa iba't ibang sanggay at mga espesyal na proyekto. Pati na rin laban sa hukbong katihan ng Rusya sa kabuuan at ang ika-1,061 sentro ng material at technical na suporta. Para sa Ukraine, magandang senyales ito dahil lalo pang hihigpitan ng Estados Unidos ang regulasyon sa supply para sa militar ng Rusya. Hindi lang direkta, pati sa pamamagitan ng mga ikatlong bansa. Bukod sa estrukturang militar, isinama rin sa listahan ang 2 kumpanyang Gideon Alpha at International Invest Company, kanilang mga subsidiary at mga legal na kahalili. Dagdag pa, naapektuhan din ng mga parusa sina Andrei Gusev, Andrei Kosolapov, Vladislav Morozik, Alexander Prikodko at Sergei Tsibarev. Anong ibig sabihin nito? Sa praktika, ang mga ipinataw na parusa ay partikular na nagbabawal sa mga federal na ahensya ng Estados Unidos na bumili ng mga produkto, teknolohiya o serbisyo mula sa mga taong at organisasyong nakalista. Bawal din sa mga Amerikanong institusyon na magbigay ng anumang suporta, magbenta ng produktong militar o mag-issue ng lisensya sa mga taong at organisasyong ito. Ipinataw ang mga parusang ito sa loob ng 2 taon pero pwedeng mapalawig. At narito ang isang mahalagang detalye para sa pag-unawa sa buong konteksto. Hindi ito unang beses ng ganitong paghihigpit at tiyak na hindi rin huli. Kasabay ng balitang parusa sa Ministry ng Depensa ng Rusya, tinatalakay rin sa Estados Unidos ang mas malawak na panukalang parusa laban sa Rusya.
Ito ang panukalang binatikos ng mga demokratiko dahil nagbibigay ito kay Donald Trump ng malawak na kapangyarihang magpatupad ng taripa laban sa mga bansang tumutulong sa Moscow umiwas sa mga paghihigpit. Ito ang batas sa mabibigat na parusa ni Lindsey Graham, ibig sabihin, isinasabay ang parusa sa mga partikular na pamunuan ng militar habang ginagawa ang mas malawak na pakete ng parusa na hindi na direktang tumatarget sa mga estruktura ng hukbong sandatahan ng Russia, kundi sa mga bumibili ng langis at gas mula sa Russia. Ngayon, ang ikalawang bahagi ng ating paksa ay may kinalaman sa perang pantusto sa digmaan. Ayon sa Reuters, ang Syria pumayag na lubang bawasan ang pag-aangkat ng langis mula Russia bilang bahagi ng negosasyon sa US para alisin ang natitirang malalaking parusa sa Syria. Sige, himayin natin kung bakit mahalaga ang balitang ito, nasaan ang ironya at ang koneksyon nito sa mga parusa laban sa Russia. Sa totoo lang, magkaugnay talaga ang dalawang kwentong ito. Matagal nang may mabigat na parusa mula Amerika ang Damasco mula pa nung panahon ni Bashar al-Assad at nananatili pa rin ang ilan sa mga ito hanggang ngayon. Kahit na nagbago na ang pamahalaan sa Syria at nagkaroon ito ng politikal na paglapit sa kanluran. Hindi ko naman sinabi ng walang dahilan na mabagal talaga ang sistema ng Amerika pero tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang mga hakbang. Kasabay nito, naging labis na umaasa ang Syria sa langis ng Russia kahit pa pro-kanluran ang direksyon ng kanilang pamahalaan. Dagdag pa, umaasa mapanatili ang kanilang mga base militar sa Syria kahit may bagong pamahalaan. Malaki ang itinaas ng Russia sa supply ng murang langis sa Syria matapos bumagsak ang rehimen ni Bashar al-Assad. Ibig sabihin, ang Syria na ngayon ay kaalyado ng Washington, taon-taon ay patuloy na bumibili ng langis mula sa Moscow dahil wala namang ibang alternatibo o kaya naman ay masyadong mahal ang iba. At ang Moscow naman bilang isang ganap na walang prinsipyo kahit matapos bumagsak ang sarili nilang kontroladong rehimen ni Bashar al-Assad, lalo pang dinagdagan ang supply ng langis sa Syria. Parang sige, napatalsik nyo nga si Bashar al-Assad pero ayos lang, magpapatuloy pa rin kami sa pagbibigay sa inyo ng langis. Ngayon, diretsahang sinasabi ng Damascus, alisin ang natitirang parusa at agad naming babawasan hanggang sa itigil ang pagbili ng langis mula Russia. Dito, gusto kong sabihin na umaasa ang Syria sa langis ng Russia hindi dahil gusto nila. Dahil sa pangangailangan, hinihiling ng mga opisyal ng Syria na alisin muna ang mga parusa para makahanap ng alternatibo ang Republika ng Syria. Dahil na yon, dahil nananatili pa rin ang mga parusa, walang ibang gustong makipagtrabaho sa Syria. Sabi nila, ito ay isang bansang nasa ilalim ng mga parusa at mas mabuting huwag makisangkot. Ibig sabihin, ganito ang lohika ng Damasco. Alisin ninyo ang mga limitasyon at magkakaroon kami ng pagkakataon na makahanap ng ibang mga supplier at doon madali naming tatalikuran ang Moscow. Sa totoo lang, hindi naman talaga kami interesado sa kanila. Ngayon, inihayag ng kinatawan ng sektor ng enerhiya ng Syria na naghanap ang Damasco ng mga bagong supplier at inanunsyo ang tinawag niyang mga radikal na pagbabago sa patakaran sa enerhiya ng bansa. Interesante na kung aalisin ng Estados Unidos ang mga parusa na malamang ay mangyari, magiging pagputol talaga ito ng ugnayan sa Moscow. Marami ang nagtatanong kung bakit pinapanatili ng Syria ang mga base militar ng Russia sa kanilang teritoryo. Bagaman mukhang komplikado ang issue, sa totoo lang, napakasimple lang nito. Habang ang Syria ay umaasa pa sa langis ng Russia, hindi niya matanggihan ang Russia sa paglalagay ng mga base militar dahil kung gagawin niya, puputulin agad ng Russia ang supply ng langis. Alam ng Russia na kapag nagkaroon ng alternatibo ang Syria, posible silang mapaalis at mapilitan ng Moscow na alisin ang kanilang mga base militar. Ibig sabihin, ito ay isang ugnayan na kung aalisin ng Estados Unidos ang mga parusa at makahanap ng alternatibo ang Syria at madali niya itong mahahanap, hindi lang mawawala ng merkado ng langis ang Russia, kundi mawawala rin talaga sa kanila ang kanilang mga base militar dito. Pag-usapan natin ang nasa likod ng katayuan ng Syria sa ilalim ng mga parusa. Mahalaga itong bahagi ng konteksto. Ang kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ay nagbibigay ng status na bansang sumusuporta sa terorismo sa mga bansa na ayon sa ahensya ay sumusuporta sa mga teroristang organisasyon. Matagal nang nasa ganito ang kalagayan ng Syria sa ilalim ng dating pamahalaan at ang pagtanggal ng mga limitasyon ay bahagi ng mas malawak na integrasyon ng bagong pamahalaan ng Syria sa pandaigdigang sistema matapos ang pagpapalit ng rehimen.
Ngayon, pagsamahin natin ang dalawang kwento dahil ito ay magkaibang panig ng isang medalya at tingnan din natin ang epekto ng mga parusa sa Russia. Tingnan ninyo, direktang nililimitahan ng Estados Unidos ang ilang estruktura ng Ministeryo ng Depensa ng Russia, kabilang ang mga unit na namamahala sa supply ng misail at artilyeriya at sa mga bagong pagpapaunlad militar. Ibig sabihin, hinahadlangan nila ang Russian Army na makabili ng teknolohiya at mga piyesa sa pamamagitan ng mga ikatlong bansa. Sa tingin ko, para sa mga Ukrainian, hindi ito magiging balita pero patuloy na may mga kaluraning piyesa sa mga misail ng Russia. Ito ang tinatamaan ng hakbang na ito. Kasabay nito, inaalis din ng Washington sa Russia ang isa pang malaking buyer ng langis. Isa pang matagal ng kaalyadong militar at politikal ng Moscow sa gitnang silangan na dinaraanan ng maraming supply. Dapat din nating idagdag ang bagong konteksto na nagpapasensitibo lalo sa balitang ito para sa Kremlin. Bumagsak sa pinakamababa sa mahigit 20 taon ang pagproseso ng langis sa loob ng Rusya. Ayon sa pagtataya ng Bloomberg, nitong Hulyo ang pagpoproseso ng langis ay umabot lamang sa 3.6 na milyong bariles kada araw. Ito, sandali lang, ay pinakamababa mula pa noong Mayo 2002. Ibig sabihin, halos isang kapat na siglo ng pamumuno ni Vladimir Putin. Sa Telegram channel kong Peachy News na may link sa video description, nagpost ako kahapon ng isang graph na malinaw na nagpapakita ng malakas na pagbagsak ng pagpoproseso ng langis. Para sa paghambing, noong panahon mula 2020 hanggang 2025, ang mga Russia na planta ng pagpoproseso ng langis ay nagpoproseso sa parehong panahon ng taon ng higit sa 5.5 milyong bariles kada araw sa karaniwan. Ibig sabihin, mas mababa ng 1/4 ang bilang ngayon kaysa karaniwan dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng mga drone ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis. Partikular, nitong nakaraang buwan lang, 18 na planta ang inatake, kabilang na ang pinakamalalaki sa Russia. Ito ang Omsk na plantang pagpipino ng langis na matatagpuan mahigit 2,500 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Ngayon, pagsamahin natin. Bumagsak na ang pagpuproseso ng langis sa Russia kahit walang parusa dahil sa mga pag-atakeng malalim sa loob ng teritoryo. Ngayon, nadagdagan pa ito dahil nawala rin ang Syria bilang mamimili. Kung saan biglang nagbawas ang Syria ng pagbili at maaaring hilingin sa mga Ruso na umalis at alisin ang kanilang mga base militar. Sa totoo lang, unti-unti na ring tinatanggihan ng Georgia ang langis ng Russia. Kasabay nito, may bagong parusa ang Amerika laban sa ilang estrukturang militar na nagsusuplay sa hukbo. Ibig sabihin, sabay tumatama ang dagok sa tatlong direksyon, sa produksyon ng mga produktong langis sa loob mismo ng Russia, sa mga kanal ng bentahan sa ibang bansa, at sa militar na gumagamit ng yamang ito sa digmaan. Ano ang ibig sabihin nito para sa susunod na pag-unlad ng mga pangyayari? Ang parusa laban sa ilang pamunuan sa Ministeryo ng Depensa ay tiyak na hakbang na malamang hindi agad magpapahinto sa hukbong sandatahan ng Russia. Ang mga ganitong listahan ng individual at organisasyon ay madalas na daragdagan at matagal nang nakabuo ang Moscow ng mga mekanismo para makaiwas gamit ang mga damyong entidad at mga ikatlong bansa. Ibig sabihin, naayos na ito at alam ng Moscow kung paano iwasan ang mga parusa. Kaya mas mahalaga ang pangmatagalang epekto ng pagkawala ng merkado ng langis sa Syria. Kung talagang biglang babawasan ng Damascus ang kanilang pagbili, mas lalo nitong pahihirapan ang bumagsak ng industriya ng pagpoproseso ng langis sa Rusya. Dapat ding isaalang-alang kung anong mangyayari sa Syria kapag inalis ang mga parusa laban dito. Maaaring maging precedent ito para sa karagdagang pagbabago ng buong patakaran sa enerhiya ng gitnang silangan ng bagong pamahalaan ng Syria patungo sa mga kanluranin at Arabeng tagapagtustos at hindi sa mga Ruso. Matagal nang ginagamit ng Rusya ang presensang militar nito sa Syria para magkaroon ng impluwensya sa gitnang silangan. Ang pagkawala ng kahit bahagi ng impluwensang ito sa langis ay hindi lang issue ng pera. Para sa akin, hindi lang ito pera kasi ngayon, sasabihin ng iba, maliit lang ang volume at langis lang naman ang binibili ng Syria na yan. Pero ang punto rito ay ito ay isang dagok sa geopolitical na posisyon ng Moscow sa buong reyon. Ang Rusya, kung tutuusin, ay tuluyan ng tinataboy mula sa gitnang silangan at gitnang Asya, mga lugar na dati nitong pinamamayani, ngunit ngayon ay pinalalayas na siya roon. At marami rin ang maaring makakita ng isang napakadandang halimbawa.
kung paano ang isang bansa na nakawala sa impluwensya ng maruming Russia ay biglang umunlad. Ang Syria ay maaaring maging isang halimbawa nito. Sa kabuuan, noong ika-4 na Agosto, nagsabay ang dalawang desisyon na parehong tumama sa iba't ibang bahagi ng makinang militar at pang-ekonomiya ng Russia. Ito ay mga target na parusa laban sa mga estruktura ng Ministry of Defense na nagsusuplay sa hukbo. At ang desisyon ng dating kaalyado sa gitnang silangan na biglang bawasan ng pagbili ng langis mula Russia kapalit ng muling pagsali sa pandaigdigang sistema. Sa madaling salita, kahit paunti-unti, kumikilos na ang Estados Unidos ng Amerika. At mas gusto ko na yan. Dito ko tatapusin, ilagay ang opinyon at konklusyon ninyo sa comments sa episode na ito. Siguraduhin mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at kung hindi nyo pa nagagawa, mag-like kayo. Mag-subscribe sa channel at pindutin ang kampanilya. Kung gusto ninyong suportahan ang gawain ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o kaya'y maging sponsor sa YouTube. Lubos akong magpapasalamat sa inyo para dito. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.